Ngayong weekend nga, bago magpasko, nagsimula ng dumagsa sa iba't ibang pantalan at transport terminals ang ating mga kababayan. Maaga kasing umuwi sa probinsya ang ilang biyahero upang medyo makaiwas sa holiday rush sa susunod na linggo. Silipin natin ang sitwasyon sa maagang uwian sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Maagang uuwi sa Palawan ang pamilya ni Nanay Violeta para hindi makipagsabayan sa dagsa ng mga pasahero sa Northport Passenger Terminal sa Maynila ngayong holiday rush. Unang pagbisita niya ito sa mga kaanak doon sa loob ng 5 dekada. Ganitong December na talagang maraming sasakyan, sir. Maraming passenger ng mga barko-barko. Kaya yung isang linggo pa, nabili na namin yung ticket ng online para mas madali kaming makapasok. Ganun. Ang pamilya Yap naman mula Canada, masaya nakakuha ng ticket ngayong araw matapos na maunsyami ang bakasyon sa probinsya noong isang linggo. Dapat nga 17 wala nang na-book na 17, kaya 20 na kami na nakakuha ng slot. Maraming tao, nakubot. Ngayon nga, mamaya daw, bulto yan. Halos 3,000 estimated na pasahero sa Northport Terminal ngayong Biyernes, pero sa Lunes, December 23, ang inaasahang peak nito. Yun siguro ang pinakamaraming pasahero na sabay-sabay na natapos sa trabaho and just before Christmas na biyahe. Tansya ng Philippine Ports Authority o PPA, higit sa 4.5 milyon ang daragsang pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong 2024, halos 200,000 na mas mataas kumpara sa 4.3 milyon na pasahero noong 2023. Batangas Port pa rin ang pinakamaraming pasahero. Minomonitor ng PPA ang sama ng panahon sa Mindanao, pero sa ngayon ay wala pa itong epekto sa mga biyahe sa mga pantalan. Mas mainam talaga na agahan nila pagpunta dito para hindi sila mahirapan sa pagpunta sa pantalan. So in all other ports around 4 hours is sufficient. So if they're already open, so mas maaga talaga nabubukas yung mga terminal. May ilang upgrades at renovation na ginawa sa pantalan, gaya ng playroom para sa mga bata, prayer room at ilang bagong x-ray machines para sa dagdag seguridad. Sa North Luzon Expressway naman o NLEX, nagsimula ng bumiyahe ilan sa ating mga kababayan kaninang hapon. Mula lagpas 300,000 ng mga sasakyan, inaasang madaragdagan pa ito ng 10% habang papalapit ang Pasko. Kasi yung pong hindi na papasok ng Monday, kung kaya pong hindi na pumasok, maaaring bibiyahe na po sila yung talagang nagplano na mas maagang uwi. Para Para maiwasan ang bumper-to-bumper na traffic, bukas ang NLEX na maglaan ng counterflow lanes. Mas marami po kaming dineploy ng mga traffic marshal for as long as yung kabilang direksyon naman ay hindi ganun kabigat yung daloy ng traffic. Ready po kaming mag-implement ng counterflows. Nagtalaga na rin ang pamunuan ng NLEX ng ambulant tellers para hindi mag-embudo ang mga sasakyan sa cash at RFID lanes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.